So, ngayon po, puntahan natin tong balita patungkol kay Gutesa na ngayon po ay nagtatago. Mukhang hindi na to palulutangin. Ador Mawanay Part 2. Ito po pakinggan ninyo si Colonel Ariel Querubin na naniniwala na itong paglutang ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee ay dahil po sa mga DDS na gusto ng destabilization plot. Ito po 'yon. Marami ang nagulat sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng Senado sa issue ng flood control anomalies na si Orly Gutesa. Mabibigat ang mga binitiwan niyang testimonya, pero mas nagulat ang lahat nang lumabas na peke ang lagda ng abogadong nakapirma sa kanyang affidavit. At ngayon ay hindi na siya mahagilap. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta, nasa kustodiyan ng Philippine Marine si Gutesa, bagay na itinanggi ng pamunuan ng Philippine Navy. Kaugnay niyan, makausap natin live via Zoom si retired Marine Colonel Ariel Querubin. Magandang hapon po, Colonel Querubin. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Jack, at lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay, Colonel, ito medyo filter ho namin, titingnan namin kung alin yung mga fake news sa hindi. Pero ito ho yung isa sa mga looban, sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung to talagang kayo ay inautusan po. Well, napakiusapan tayo, no? Una, nag-text naman, tapos nagkita kami kahapon at inulit niya yun ulit na patulong naman para magkaroon ng closure itong kanyang pag-appear sa hearing. And sang-ayon ako sa kanya, no, na dapat lang talaga na magkaroon ng closure. Alam ninyo, kaya naman tayo napasali dito kasi nag-post ako dahil tayo very consistent tayo sa anti-corruption at good governance advocacy natin. Nung nakita ko siya na nagsalita at nagpakilala ng Marines, nagtanong-tanong kaagad ako kung sino ba ito at nalaman naman natin, no? Nakasama ko pala yan sa all-out war, nasa 4th Marine Battalion siya, nasa 1st Marine Battalion naman ako, pero parehas kami nagaling ng Palawan, napunta Central Mindanao. At naglabas ako ng post ko na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you make me proud as a Marine. Hope other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating para nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower. No? So yan yung para maliwanag kung paano tayo napunta dito. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami maliit lang na unit ng Marines at paano lahat kami magkakakilala. Pero ito kasi ibang unit niya. No? So nagre-rely lang kami ito sa service reputation. Kumbaga sa nung napagtanong ko, okay naman. No? Pero after that, nung nag-retire na siya at napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, yan hindi na natin nasubaybayan. No? Yun na nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kustodiya raw nila itong si Gutesa. Ayun, nakita nyo, kahit itong si Colonel Ariel Querubin na isa sa kilalang mga matitikas na Marines sa kasaysayan ng Pilipinas, napahanga ni Gutesa. Kaya lang ngayon, si Gutesa po, nagtatago na. At itong si Gutesa po, talagang tingin ko malabo na itong lumutang dahil nga po, itong si Gutesa ay talagang tanim witness. Bakit? Ito po ay pinalabas lamang para po manggulo, para lituhin ang ginagawang investigasyon ng ICI, ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol po sa mga corruption na isiniwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ba, napakalaking pagtataka po kung talagang ito si Orly Gutesa ay in good faith. In good faith. Bakit siya lumapit kay Mike Defensor? Bakit siya lumapit kay Marcoleta?
ang atin pong Blue Ribbon Committee Chairman na lumabas, etong si Orly Gutesa, ay walang iba kung hindi po si Panfilo Lacson. Bakit hindi siya lumapit kay Panfilo Lacson? Bakit siya lumapit dito kay Mike Defensor na kilalang kilala at merong reputasyon na naglalabas ng mga false witness na may daladalang false documents at pagkatapos maglalaho na parang bula. Kilalang kilala si Mike Defensor na ganyan ang gawain. Baka po nakakalimutan ninyo eto, papaalala ko sa inyo, Ador Mawanay. Si Ador Mawanay po ay ginamit para sirain si Panfilo Lacson. After po nitong si Ador Mawanay na magtestigo sa Senado, bigla naglaho. Nung naglaho, nag-resurface. Bigla na lang nagre-recant. At sinasabi niya na siya daw po ay binayaran, pinilit, pinwersa para lamang po siraan etong si Panfilo Lacson. Sino naglabas kay Ador Mawanay? Mike Defensor. Tapos ngayon, sino naglabas kay Orly Gutesa? Mike Defensor. Ano dala-dala ni Orly Gutesa? False documents. Ano dala-dala ni Ador Mawanay sa Senado? False documents. Ano yon? Coincident lang? Magkaparehas ng naglabas? Iisang style? Iisang approach? Testigo, kunwari, testigo na malupit, matindi ang mga isisiwalat. Pero, ang dala-dala, peking papeles. Diba? Kaya nga po, etong si Orly Gutesa, hindi po ito katiwa-tiwala. Bakit? Ang una niyang pinasukan na ang kanyang binantayan, o siya'y naging security guard o bodyguard, si Paldon, Nicanor Paldon, kilalang Duterte supporter. Tauhan ni Digong. Kahit na nagkandaletse-letse sa mga pinasukan, mga pinwestuhan na ahensya ng gobyerno, pinalipat-lipat lang. From BOC, naging BOC yan, naging Bilibid, BJMP, palipat-lipat lang. Kahit na puro kapalpakan, pinapalipat-lipat lang. Bakit? Kasi kasabwat ni Digong sa mga maanomalya, mga iligal na gawain sa gobyerno. Kasabwat sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sumunod na pinagtrabahuhan, Martin Andanar, Pro Chekwa. Pro Chekwa na, ngayon, nasa China na rin. Doon na rin nakatira yata. Doon na rin nagtatrabaho si Martin Andanar. Tapos ang pinakahuli niyang pinasukan, si Sara Duterte. So ano aasahan mo dyan? Magsasabi ba yan ng katotohanan? Kaya, etong si Orly Gutesa, Ador Mawanay Part 2 yan. Yan ang niyan, Ador Mawanay Part 2. Para panggulo lang. Nagpakilala na Marines. Nagtanong-tanong kaagad ako kung Tessa, you made me. Okay, dito tayo. Lagpas na yan. Yun nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kustudiya raw nila itong si Gutesa. Sa pagtatanong-tanong niya, sabi niyo nga inalam niyo ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po na nasa kustudiya nga ng Marines, pinapayagan po ba ito? Ano po ba yung polisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired ka na Kumbaga sa civilian na, no? At kung sino man yung nagpupok sa'yo sa loob,
meron na rin siyang meron na rin siyang violation sa policy ng camp commander at saka ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. So hindi tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o na yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Ang assessment ko dito dahil nga sa, di ba, very very close ang kamarada rin namin, baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya na mga Marines din na nag-retire, no? Okay. And Colonel, di ba? Soplak na soplak dito si Mike Defensor. Ano yung pinagsasabi mo, Mike Defensor? Na si Gutesa tinatago ng mga Marines, tinatago ng mga opisyal. Retired na yan wala na yan sa serbisyo. Bakit yan patitirahin sa kampo? Bakit yan kukup-kupin ng mga Marines? Ito si Mike Defensor, pinapalabas lang niya na kunwari credible, kunwari mahal na mahal ng mga Marines etong si Gutesa. Pero ang totoo, kakarampot lang, kakatiting lang, ilang piraso lang ang nagtatago diyan kay Gutesa na Marines at mga ex-Marines pa, mga retired na din. Kaya alam nyo, itong si Mike Defensor, soplak na soplak to. Saka hindi na pinapaniwalaan yung gantong tao. Dahil itong si Mike Defensor, meron po itong history na talagang gumagawa po ng mga katarantaduhan. Siguro baka kakandidato to sa 2028 o sumisip-sip kay Sara. Para baka sa 2028 maisali po sa tawag dito? Sa senatorial balls ng PDP laban. O kaya nahugpo ng pagbabago. Hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng kampo. Retired ka na Kumbaga sa civilian na, no? At kung sino man yung nagpupup sa'yo sa loob, meron na rin siyang violation sa policy ng camp commander at saka ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. So hindi tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o na yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Ang assessment ko dito, dahil nga sa, di ba, very very close ang kamarada rin namin, baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya na mga Marines din na nag-retire, no? Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit. Matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung supportan nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapa-notarize ako wala naman talaga ron yung abogado, di ba? Automatic na nakapirma lang yan Kaya naging politika na kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, di ba? At even yung pagsabi na pinlaunch yan, ay sa akin nagdadalawang ko na ako mismo kumukuha ng affidavit Hindi man talaga naandun yung abogado. Naandun na yung firma niya, pero wala yung abogado, di ba? Ayan. Kaya dapat, ikaw, Gutesa, sa susunod na magpanotaryo ka, dapat nandoon yung abogado. Di ba? Totoo naman yun meron po talaga mga nagnotaryo, wala yung abogado, secretary lang yun nandun. Kung sino yung kanyang representative o yung kanyang authorized signature o signatory ba tawag doon, authorized signatory, yun po yung talagang nakikita natin nakalakaran. Sana, di ba, may mabago sa ganyan. Kung mali po yan, sana may lamok. Sana merong makaisip po ng batas o kung ano man ang dapat gawin diyan na mauobliga yung mga abogado na sila
mismo ang magnonotaryo at hindi ang kanilang mga secretary. O yun. So punta na tayo dito sa last part. Okay, dito sa huling bahagi na interview. Okay, punta tayo dito. Effort, no? Na i-discredit siya para lahat masasabihin niya, hindi na paniniwala. The destabilization plan laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Marami nagsabi na part ito si Gutesa nung sinasabing plot na yan. Kayo ho ba? Anong saloobin nyo tungkol dito? Ito lang kasi mismong ako gusto nga nila na magamit yung pangalan natin. Marami nagbabanggit palagi ng pangalan natin kung saan-saan na yun nga. Kung titignan mo, dapat sabi ko nga sa taong bayan, mapanuri kayo. Huwag kayo magpapaniwala kaagad, hook, line, and sinker. Kasi obviously, nagagamit lahat ito sa propaganda. No? Pag ginamit mo yung Marines, alaman nila, disiplinado na unit ito, talagang fighting akala ano nga nila, di ba, na pag ito ang nakumbinsi mo na gaya niyan, sinusuportahan si Orly, kahit papano, they put credits to what they're up to. Mm-hmm. Okay, nako, maraming salamat po, Dr. Nako. O, yan o. Kasama pala talaga sa ano yan, sa destabilization plot. Kaya pala pinalabas si Orly Gutesa. Kasi ito yung ano niyan eh. Ito yung style niyan. Pinalabas si Gutesa para magkagulo o maiba ang naratibo doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi patumbok na kay Digong eh. Di ba si Marcoleta, nung siya ang Blue Ribbon Committee chairman, pinipigilan niya na mapunta ang investigasyon kay Digong. Ngayon, dahil nga po papunta na kay Digong eh. Papunta na sa mga diskaya na naging top-notcher contractor ni Digong noong panahon na siya ang presidente. Ang mga diskaya umamin na meron silang ginagawang bid rigging. Umamin si Sara Diskaya na sila ay nagbabayad, nagbibigay ng porsyento, advance pa sa mga tauhan ng DPWH at mga politiko para lamang sa proyekto. Papunta na dun kay Digong. Kaya, ang gagawin nitong si Mike Defensor at ni Marco Beta, ililiko dito. Papunta kay Speaker Martin Romualdez, dating speaker. Kaya alam nyo po, ito pong mga gantong katarantaduan ng mga senador na ito, si Marco Beta at nitong si Defensor. Kita nyo, hindi po nag-prosper. Bakit? Ang daling i-debunk. Ang dali pong soplakin nitong mga taong ito. Kasi nga, Mike Defensor, may history na gumawa ng adormawanay noon. Si Marcoleta, gustong-gustong iiwas si Digong sa usapin ng korupsyon. Kaya po, si Orly Gutesa, walang kwentang witness dahil tanim witness talaga. Adormawanay parto lang talaga to. Hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Kasi kung totoo yan kanyang mga sinasabi, hindi po yan lalapit kay Mike Defensor. Hindi yan lalapit kay Marcoleta. Alam nyo kung kanino lalapit yan? Kay Ping Lacson. Kung hindi man, kay Tito Soto. Kasi ito, destabilization plot. Para nga naman, di ba? Kung sakali lumabas si Orly Gutesa, sabihin niya, Speaker Martin Romualdez ang may pakana ng mga korupsyon na yan. Sa 2025 budget, 2024 budget, 2023 budget. Ito pong style nila na ito. Ito yung kanilang kanilang ginagawa. Try and try. Gawa lang tayo ng gawa ng issue. Baka makachamba tayo na magagalit ang mga Pilipino, lalabas ulit sa EDSA. Papatalsikin si PBBM sa pwesto. Try and try lang sila. Kaya lang, hindi po sila nagtagumpay Kasi nga po, excuse me po. Kasi nga po, paano magtatagumpay ang kanilang destabilization plot
kung sa unang labas pa lang ni Ador Mawanay Part 2, hindi nakapanipaniwala. Ang sabi niya, binabasa, at ako po ay lumalapit para po sa Witness Protection Program dahil natatakot po ako sa banta sa aking buhay. Tapos nung tinanong nung senador, ikaw ano ka namin sa Witness Protection Program? Hindi na po, hindi na. Ha? Hindi na? Bakit? Kaya ko pong protektahan sarili ko. Meron po ako mga kaibigan po protekta sa akin. Doon pa lang Diba? Butas-butas na yung statement At mas kabisado pa ni Marcoleta ang statement ni Gutesa. Mas kabisado pa ni Marcoleta kaysa kay Gutesa. Sabi si Gutesa daw gumawa nun Kaya kayo mga DDS, ito ang kanta ko para sa inyo. Huwag kang tatanga-tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga, mga DDS, huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong tatanga-tanga, mga DDS. Mga DDS. Ay, nako. Kaya kay mga DDS, huwag kayong tatanga-tanga. Pinapaikot, pati kayo, pinapaikot lang din ni Marcoleta sa ni Mike Defensor. Uto-uto naman kayo. Hangang-hanga kayo kay Gutesa. Ayun nagtago